Mas rehas ang pekeng ahente ng Pag-ibig Fund sa Davao City kung saan nakapagkulimbat ito ng higit 1 milyong piso mula sa kanyang biktima. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang 34 anyos na babae ang inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Davao City Field Unit sa loob mismo ng tanggapan ng Pag-ibig Fund sa Bahada, Davao City matapos magpanggap bilang ahente ng ahensya. Batay sa investigasyon, mula pa noong Abril 2026 ay nagpapakilala na ang suspect bilang lehitimong Pag-ibig Fund agent na nag-aalok ng mga foreclosed housing units dahil sa paniwala ng biktima nakapagbayad ito ng mahigit 1 million para sa pagbili ng 18 bahay sa iba't ibang lugar sa Davao City. Nabunyag lamang ang panilinang ng mag-verify ang biktima sa Pag-ibig Fund kung saan nakumpirmang piki ang mga dokumentong ibinigay at walang anumang kaugnayan ang suspect sa ahensya. Sa kabila natanggap na mahigit 1 million, humingi pa ang suspect ng karagdagang 120,000 dahilan upang magsumbong ang biktima sa CIDG. Kasalukuyan nasa kustudiya ng mga otoridad ang suspect at naharap sa mga kasong estafa, usurpation of authority at paglabag sa Anti-Red Tape Act. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Habang papalapit ang September 14, 2026 parliamentary election dito sa BARM, kinukuyog ng kaliwat kanang oath-taking ng mga bagong miyembro ang Bangsamoro Federalist Party o BFP mula sa 5 probinsya ng BARM. Kahapon lang ay nagsagawa ng back-to-back oath-taking si BFP President Member of Parliament Dr. Tommy Antok sa Cotabato City. Makaraang dumagsa ang nasa 180 barangay kagawad, barangay chairman at 2 mayors ng Masyo at Sagyaran, Lanao del Sur ang nanumpa bilang mga bagong miyembro ng Bangsamoro Federalist Party. Formal na nanumpa sina Masyo Mayor Romy Giling at Sagyaran Mayor Halaludin Angin. Kasama ring nagpakita ng suporta ang mga LGUs na Marantaw led by Mayor Akira Alonto, Lumba Yanagi, Tamparan at Lumba Bayabaw. Nanumpa na rin sa BFP ang bagong alkalde ng Dato Salibo, Maguindanao del Sur na si Mayor Comini Sandigan kasama ang 17 barangay officials. Ang mga nabanggit na personalidad ay mga dating miyembro ng UBJP na lumipat na sa BFP. Sa darating na Miyerkules, nakatakda na ring manunumpa bilang mga bagong miyembro ng UBJP si Congressman Ismael Toto Mangodadato, 10 ng kanyang nasasakupan. Ayon naman kay BFP Cotabato Chapter President MP Attorney Nagibs Narimbo, ang mga advokasya nila sa BFP tulad ng pagkakaisa, mabuting pamamahala, inklusibong pag-unlad at ang aksyon agad sa mga problema ng community ang siyang nakatawag pansin sa mga bagong miyembro. Pinaalalahanan din ng mga leaders ng BFP ang lahat ng kanilang mga miyembro na iwasang makipagbangayan, huwag makipag-away at kahit na inaaway umano ay huwag na lang kumibo sa layuning maipakita at maipadama ng BFP ang tunay na pagmamahal at paggalang sa kapwa Bangsamoro na nasa iba't ibang political parties. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa 23 local government unit ang nag-cancel ng klase sa mga eskwelahan dito sa Pangasinan ngayong araw. Karamihan ay all level dahil sa banta ng malakas na pag-ulan dala ng bagyong Inday na palalalain pa ng habagat. Ngunit hanggang ngayong tanghali ay nagpakita naman ng sikat ng araw at may panaka-naka lamang buhos ng ulan ang nararanasan dito sa lalawigan. Ayon sa PDR ring mo, nananatili silang nakalerto sa posibleng pagbaha sa mabababang lugar kung sakaling umapaw ang mga kailugan. Samantala, ang Philippine Coast Guard ay patuloy din na nakantabay sa mga tabing dagat ng Lingayen Gulf para palalahanan ng mga residente na maging handa sa pagbikas kung kinakailangan at ang mga malilit na bangkang pangisda ay hindi muna pinayagang pumalaot mula pa kahapon dahil sa malalaking alon sa karagatan. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Alistair Tate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.